nakikita po natin sa ating kapaligiran ay nakakaapekto sa ating damdamin at emosyon. Pero alam nyo ba na pati ang kulay na makikita sa ating katawan ay indikasyon ng lagay ng ating kalusugan. Usapang skin discoloration bilang sintomas ng iba't ibang karamdaman ng ating pag-uusapan. Kasama po ang owner at medical director ng Doci Philippines na si Dr. Rafael Cabo Chan Martires. Hi, Doc. Good morning. Good morning, good morning. Please have a seat. Ito ba, Doc, bati ka muna sa iyong mga pasyente. Ito, mga pasyente kami magandang lahat. umaga po sa lahat. Magandang umaga. Yes, thanks for being here. Thank you for having me here. Oo. Doc, ito po bang pagtingin sa pagbabago ng kulay ng ating katawan or balat ay to indicate sickness, is this something that's been used in medicine for a long time na? Yes, definitely. No. So, very important ito, at least na-invite nyo ako. Thank you so much for the opportunity, para to spread awareness, no. Ang goal natin ngayon is not so much as to ituro in specifics, but rather to spread awareness, no. Kasi yung doktor may part yan, di ba? Check ng doktor yung symptoms, magre-reklamo yung patient. But in the first place, hindi ma-check ng doktor yung patient kung hindi magpapakonsulta si patient. Tama. Di ba? So minsan tayo, may mga simpleng sintomas tayo. Minsan may sumulpot sa balat. Akala natin wala lang. Sakit na pala. No? So by spreading awareness tayo, mas magkakaroon ng dahilan si patient, ay, eto, may kailangan ako ipa-check up. Magkakaroon sila ng motivation or parang awareness na kailangan magpakonsulta. Okay. Ano, Doc, yung mga red flags sa pagbabago ng kulay ng ating katawan that we should be aware of? Okay. Well, unang-una, may mga discoloration na hindi siya technically pagbabago. No? Okay, so yung context niyan, meron tayong mga acute ako na conditions, meaning bago lang siya, pero panandalian. Okay. Meron ding mga chronic conditions, bago siya, pero pang matagalan. Meron ding mga conditions na congenital, pinanganak ang may gano'n na. Okay. Kunwari, mga birthmark, no, may mga patch sa balat. No? So yes, discoloration yun, pero hindi ibig sabihin na sakit na talaga siya. Okay. No? So, ang binabantayan natin, kung meron mang tayong disruption o pagbabago doon sa pattern o itsura ng balat. Oo. So, Doc, halimbawa, can you give us some examples that we should be, yung mga red flags nga na binabanggit ko, things that we should be aware of? Okay. So, first and foremost, pag may nagbago, kung itsura ng balat, kahit not necessarily pamumula, ha? Kasi, syempre, yung pagbabago ng balat, very common yung rashes o yung pamumula. Okay. Pero hindi lang yun yung discoloration na ating binabantayan. Ano pa? Nandyan din yung mga hyperpigmentation, pangingitim. Okay. Nandyan din yung hypopigmentation o Okay. pamumutla o parang pamumuti. Okay. Ngayon, minsan may mga sakit din na pare-parehas ang itsura sa unang tingin, pero sobrang magkakaiba. No? So, kaya importante din talaga magtanong sa ating doktor pag meron tayong concern na ganoon. Okay. So, right away, kung merong pagbabago sa kulay ng isang parte ng ating katawan, let's be concerned about it. Yes. Okay. Plus, At meron least be tayo. curious muna. Yes. Huwag muna Correct. yung concern agad, di ba? Curious muna. Bakit kaya nagbago? Kapag nangitim, what does that usually mean, Doc? Hyperpigmentation, ang daming causes natin dyan. May mga sakit na pang ibabaw lang, sakit sa balat. May mga metabolic na sakit, mga internal na sakit. Minsan, for example, diabetes. Yes. Pwede magdulot yun ng pangingitim sa certain na parte ng katawan natin. Katulad ng ano po? Oo, katulad ng pag-itim, kunwari ng batok. No? Tapos meron din tayong tinatawag na diabetic dermopathy, nagkakaroon ng parang mga spots sa ating shin, sa ating legs. No? Okay. So, yun. Maraming Okay. posibilidad. And then kapag, ano po yung melasma naman at onchronosis? Okay. So, melasma and onchronosis, no? Kaya ako binring up yung dalawang yan. Just to illustrate that there are some conditions na magkahawig sila sa itsura. Pero magkaiba ang cause, no? For example, may melasma tayo na tinatawag na kapag ang ating mga mami, di ba, pag buntis sila, di ba, nagkakaroon ng konting darkness. Darkness, No, yun yung melasma. On the other hand, meron din namang iba, may sakit, ganun-ganun yung itsura, like onchronosis, pero ang nagdulot pala nun ay gamot. Kunwari, may pinahid na gamot, tapos nagkaroon ng reaksyon, nangitim yung mukha. No? Okay. So, very similar, no? Pero yung cause is very different.
Okay. And in any particular, whatever it is, dun sa tatlo, paano natin, pakonsulta natin para we know Yes, exactly what it tama, is. exactly. Kasi kung diabetes ito, we know better than to keep eating Yes, things that exactly. are high in sugar, di ba? Pag melasma naman, you have to stay away from the sun. Kasi that's what causes it kung hindi kayo buntis. Yes, pag Di ba sobrang sun po? exposure. Oo. Ang paninilaw is also a signal that something could be wrong, Doc. Yes, definitely, no? Lalo na kung pwedeng manilaw. Actually, hindi siya very striking na kailangan dilaw na dilaw. Minsan Yun very nga subtle lang siya, Oo, very hard very to catch, subtle, no? correct. So, dyan papasok yung tinatawag nating mga accompanying symptoms. No? For example, may iba pa tayong nararamdaman. For example, hindi ka sigurado, parang medyo yellow, parang medyo manilaw yung balat mo, tapos meron ka pang ibang symptoms, such as, kunwari, nasusuka ka, masakit yung tiyan, no, meron pang ibang problema. That's indicative talaga of an underlying condition. Okay. So, ano lang to ha, don't wait till you turn bright yellow. Hindi mo magba-bright yellow ang mga balat natin. Yung konting paninilaw lang should be enough reason for you to ask your doctor what it's all about. And regardless of the color, if we notice any sudden change na kakaiba, consult with the doctor. Oo. Meron pa, ang pamumutla. Ano naman ibig sabihin kapag yung pallor ng ating muka ay whiter than normal, whiter than usual? O ayan, pwede rin natin pag-usapan ngayon kung ano ba yung nagbibigay ng kulay sa balat. No? For example, Tama. dugo, Yes. yung blood flow. No? So yung nagbibigay, kapag yung daloy ng dugo ay mataas, namumula. Pag Yes. naman kulang yung daloy ng dugo or nabawasan, doon napuputla. Diba? Namumutla, nababawasan ng kulay. Meron pang ibang mga pigments sa balat, katulad ng dun sa paninilaw, yung bilirubin and everything. No? Meron ding melanin. May pigment na color dark brown, merong pigment na light brown, at mga pink, iba-ibang pigments. Yun yung nagpo-provide ng kulay sa balat. Ngayon, pag may nagbago dun sa factors na yun, doon nagkakaroon ng discoloration or change in appearance. Yung pamumula naman, Doc, what does it usually indicate kapag namumula ang isang tao? Number one, inflammation or basically increased blood flow. No? That's a Mamumula good siya. thing. Not necessarily. No? Not too high, people with high blood pressure. Hindi talaga, no? So for example, pag kinurot ko yung aking balat, mamumula siya. Kasi na-irritate yung balat. So tataas yung daloy ng dugo, kaya mamumula siya. Oo. Pero maraming pwedeng magdulot ng pamumula ng balat. Nandyan yung infection, no? Yung infection, iba-ibang uri pa yan. May virus, may bacteria, no? May fungal infection tayo at iba pa. Pwedeng traumatic injury and so on and so forth. Ang daming talagang possibilities. So, Doc, itong being aware of the changes in certain parts, the changes in color of certain parts of our body, paano to makakatulong ng malaki in early detection or prevention of something? Well, definitely. Pag si patient is aware, kunwari tayo naliligo everyday, titingin tayo sa salamin, normally, pag hindi tayo aware, we just let things be, di ba? Parang hinahayaan lang natin sila. Tapos minsan, pag malala na, tsaka lang magpakonsulta, no? Ngayon na may awareness tayo sa ating pang-araw-araw na gawain, mga daily activities, kunwari mag-makeup ka, nakaharap ka sa salamin, o yun, ngayon na aware ka na, may napansin ka, parang may tumubo na nunal, kakaiba itsura, o yun, pwede ka magpakonsulta sa doktor kasi alam mo na, uy, parang may bago, parang may potential na problema. Oo. In your experience, Doc, with your patients, how has this attention to the color ng kanilang balat or parts of their body saved them? Very important dito is yung timeline talaga. Yung early detection, it could mean the difference between simple treatment na ilang araw mo lang ginamot, tapos na siya. Okay, happy na si patient. Pero may mga times kapag hinayaan mo siya, Oo nga. tumagal siya, Bigyan mo nagiging ako ng complicated, example, di ba? Parang isang pasyenteng na-save mo yung buhay dahil may nakita siyang kakaibang kulay. For example, yung iba naman, fungal infection. No? Nauhuli natin yan, minsan maliit pa lang, pinapakonsulta na ni patient. Pero yung simpleng alipunga, yung athlete's foot, mga ganun, pwedeng lumala yun, very Pasintabi severe. lang po siya Di ba? Pasensya na sa mga Early lunch kumakain. dyan. No, yun, no? Tapos, nandyan din yung mga discoloration ng skin na nunal. Parang normal sa atin yung may nunal. cancer, no? Not exactly prevent, but we can detect it Detect it early. early, Di ba? tama. And meron din tayong tinatawag ng mga precancerous lesions na
not necessarily cancerous na siya, pero kahina-hinala at may posibilidad na maging cancer in the future. Doc, before you go, itong paglitaw ng ugat at varicose veins, ito naman may makikita kang mga kakaibang kulay on your legs, 'di ba? What does that usually mean? Ayan, very important ito, no? Kasi varicose veins, usually ang inaalala natin cosmetic, di ba? Oo. Yung inaalala ni patient na, ay doc, matatanggal kaya ito, magiging okay kaya itsura, no? Pero even more important than yung cosmetic, no, yung appearance of varicosities, pwede siyang reflective of an underlying problem. May problema sa ugat, may problema sa puso, and so on and so forth, no? Minsan sa daloy ng dugo. So sa simpleng may maliit ka mga varicose veins, no? That could signify, meron na palang something na nangyayari. Underlying. Depende rin sa location yon. May varicose veins sa legs. May varicose veins sa may dibdib. Aba, yung iba doon. For example, may patient before. May varicose veins sa dibdib, namamaga. Superior vena cava syndrome. May cancer pala. May bukol. No, ganon. Yung iba naman, may varicosity sa may tiyan. No, may problema sa liver. Wow. Oo, ganon. So, simple things, kahit iisa lang yung sintomas, it could mean very different conditions. Para talaga tayong no? Meron tayong mga warning signals, Yes. no? Ini-indicate na ng katawan natin na kailangan niya ng saklolo. Ngayon naman, pag-uusapan po natin ang iba't ibang kulay ng gulay at prutas na makakatulong para mapabuti ang ating kalusugan. Lagi nating sinasabi, di ba, we have to eat a rainbow each and every time. Dapat daw every meal, dapat meron kayong 3 different colors na nasa plato ninyo. Totoo po ba yun, Doc? Well, that's just a general rule of thumb para Yes. pang-engganyo sa ating mga kids. Para no, madali diba? lang tandaan ang para mga madaling kada tandaan, natin. no? Oo. Pero ang pinaka-rule talaga natin dyan is fresh food, whole food, fresh fruits, tsaka gulay, no? For example, kung ako'y magre-recommend ng fruits, i-recommend ko yung buong prutas, hindi yung juice. Tama. Di ba? So, complete siya. So, Bakit po hindi yung juice? very important, for example, fiber. So yung balat, For yung example, prutas, yes. kailangan natin Oo. yun. Oo. Tapos ang fruits, di ba, meron tayong tinatawag na nutrients, meron tayong mga macronutrients. No? Yun yung mga pangmalaki ang kinakain mo. Kunwari, may protein, di ba? May carbohydrates nandun sa kanin. On the other hand, meron tayong micronutrients, no? Katulad ng mga vitamins and minerals. Ngayon, yung micronutrients, madalas, marami doon. Yun yung wala tayo. Wala sa ating katawan. Kaya kailangan natin makuha sa fruits. Yung micronutrients, karamihan doon actually, wala siya doon sa juice. Yung iba nasa balat. Okay, for example, grapes. Yung grapes, yung balat niyan, may mga compounds yan, antioxidants, mga anthocyanin, mga ganon. No? Very helpful sa ating health yun. No? So, promote natin na kapag tayo kakain ng mga ganon, gusto natin for our health, fresh food, whole food, fresh fruits, and vegetables. Ang ating recommendation every day is 4 to 5 servings of fruits and vegetables every day. 4 to 5 servings. Sabi nga Every nila, day yun, ha? oo, sa plato dapat 80% plant yung plato Yes, ninyo. correct. At 20% lamang, animal matter. Exactly. Tama po ba? As with everything, ang pinaka-importante, kahit naman sa buhay, di ba? Hindi lang naman sa health, no? Pati sa pang-araw-araw nating gawain, importante yung balanse. No? Maaring makasama kung sobra, maaring makasama kung kulang. So, balance with everything. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.